Isang magandang umaga po sa bawat isa. Good morning po sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning din sa iyo, Chico. Sabihin niyo nga po, God is good. All the time. Parang kulang po tayo sa breakfast. Ano po? All the time. God is good. Alam niyo mga kapatid, naaalala ko po yung panahon na nitong nakaraang early this year. Ang nanay ko po, sobrang saya po ng nanay ko. Nabanggit niya po talaga yung mensahe na yan. Yung sinabi na, God is good, anak. God is good all the time. Alam niyo po ba kung bakit? Meron po siyang natanggap early this year. This January, alam niyo po kung ano yung natanggap po niya mga kapatid? Anyone? Nakatanggap po siya ng GCash. Pagkatanggap po niya ng GCash, mga kapatid, napasabi po siya ng God is good. Sabi niya gano'n, anak, God is good. Sabi niya gano'n sa akin. Sobrang saya. Kahit naman po siguro sino sa atin makatanggap po ng GCash kung tawagin ay mapapa hallelujah, mapapa God is good all the time. Amen po ba? Amen. Naalala ko po tuloy yung nanay ko, hindi naman po mahilig mag-GCash yung nanay ko eh. Alam niyo po yung mga kakontemporary katulad po ng nanay ko, sapat na sila sa cash. Nabubuhay po sila sa cash. Pagka gcash mo sa kanila, hindi rin nila alam gamitin. Anak, wag na lang yan. Pero sa panahon po ngayon, mga kapatid, kapag sinabing GCash, kapag sinabing pera, agad ang nasa isip natin ay GCash, GCash, di ba? Makikita mo sa online, lahat, ito GCash ko, ninong, ninang, ito po ang GCash ko. Kaya ganun po ka-importante ngayon sa mga tao, yung tinatawag na e-wallet. Pero alam nyo po ba mga kapatid, yung nanay ko, mabahagi ko lang lahat po ng tinatanggap niya, lahat po ng kanyang ibinibigay, ay hindi rin naman po niya ginagastos. Maririnig mo yung nanay ko na lagi siya dumadaing, anak, bayarin na naman ng kuryente, anak, masakit yung likod ko, anak, magpapalaboratory ako, anak, magpapacheck up ako. Ganun po yung lagi sinasabi ng nanay ko. Pero, lagi naman siya may binibigay sa mga apo niya. Napagtanto ko po mga kapatid, na yung mga binibigay pala naming pera kay nanay, ay isinusubi po niya. Itinatabi po ng nanay ko. Kaya pagka dumarating po yung birthday ng mga apo niya, recently nag-birthday po yung aking bunsong anak, si Antonio Vio, ng kanyang 7th birthday. Yung nanay at tatay ko nag-abot ng pera. Ganon din po yung biyenan ko, naghanda ng pansit. Bakit? Dahil meron po silang naisubi. Meron po silang naitabi. Sino po sa inyo mga kapatid yung mahilig magsubi? Mahilig magtabi? Ano po? Lahat po tayo mga kapatid ay merong pagkakataon na magsubi, magtabi. Kaya po, yan po ang ating magiging paksa ngayong umagang ito mga kapatid. Saan tayo nagsusubi o saan tayo nag-iimpok? Ang ating teksto po ay mababasa sa Mateo 6:19 hanggang 21. Magsitayo po tayo mga kapatid para sa pagbigay galang sa pagbasa ng kanyang mga salita. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na kinakain ng kalawang at ng insekto at ninanakaw ng magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit na hindi naaagnas ni kinakain ng insekto at hindi nananakaw. Manalangin po tayo. Banal naming Ama, sa umagang ito, kinikilala po namin ang inyong pagtuturo sa bawat isa sa amin. Ang inyong mga aral na nais mong ipabatid sa bawat isa sa amin, Panginoong Diyos. Kayo po, Panginoon, ang mangusap sa amin. Ang inyong mga salita ay tumimo sa pinakamatabang bahagi ng aming puso. At ito po'y aming baunin sa pang-araw-araw, Panginoon. Kayo po ang magturo, Panginoong Diyos. Be our teacher, be our preacher, be our healer. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Mga kapatid, sa panahon ngayon, napakahalaga po ng salitang savings. Ano po? Sa iba, investment. No? Sino po sa inyo may investment? Sa GCash, meron po tayong tinatawag na G-Invest. Ano po? Sa halagang 50 pesos lang, pwede ka na mag-invest sa Jollibee, sa SM Prime Holdings. Meron pa sa Bitcoin for as low as 50 to 500 pesos. Maraming tao po talaga ang abala sa paghahanda ng kanilang kinabukasan. Naghahanda po sila para sa pag-aaral ng kanilang anak, education fund kung tawagin. Naghahanda naman po yung iba sa tinatawag na emergency fund. Alam niyo po ba, napakahalaga po ang pagkakaroon ng tinatawag na emergency fund upang nang sa gayon ay hindi tayo mangamote sa oras ng pangangailangan.
Yung iba naman po, naghahanda para sa kanilang retirement fund. Yung iba naman po ay sa health fund nila. At yung iba naman pong may pasobra ay naghahanda din po sa kanilang annual travel fund. Kaya naman po mga kapatid, kung inyong mapapansin, no, maraming tao po ngayon ang naiengganyo sa iba't ibang klase ng insurance. No? Sino po sa inyo yung may insurance plan na? Meron pong iba naiengganyo po sa pagbubukas ng negosyo. Nagpapatayo ng nagbubukas ng franchise, ano po, o kaya ay nag-online selling, nagde-direct selling. Meron din naman pong iba ay bumibili ng lupa. Ano po, bakit? Dahil ang lupa daw po ay tumataas ang halaga. May iba naman pong mga kapatid na nagbubukas ng time deposit. Di ba? Mapapasabi ka na lang na sana all, may time deposit. Ano po? Ito po yung perang hindi mo na kailangan o kaya perang hindi mo pa kailangan sa ngayon. Time deposit. Kung mapapansin po ninyo mga kapatid sa ating mga e-wallet, meron tinatawag na mga features na PA, no? Yung annual premium interest. Ano po? Meron siya tinatawag na 4%, 6%, na kapag tayo po ay nag-save doon ng pera, nagkakaroon o nagbibigay ang bangko o ang e-wallet ng interest. Ang lahat po ng ito ay may iisang dahilan. At alam niyo po kung ano yon? Security. Sabihin niyo nga po, security. Sa Tagalog ay seguridad. Gusto po nating makasiguro sa lahat ng bagay. Nais po natin na mayroon po tayong maiiwan sa ating pamilya. Nais po nating may nakahanda kapag dumating po ang isang bagay na hindi natin inaasahan. Tulad po ng malubhang karamdaman, tulad po ng sakuna, and recently, tulad ng pandemic. Napakahabang panahon ng pandemic na walang income, ano po? At sino po yung mga naging payapa ng mga panahon na yun, yung may mga savings, yung mga may ipon, yung may mga online work, online job. Ngunit pansinin po natin ito mga kapatid. Kahit po gaano kaganda ang ating investment, kahit gaano kalaki ang ating ipon, at kahit gaano po katatag ang ating negosyo, anong sabi ni Jesus? Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Bakit? Sapagkat ang lahat ng bagay dito ay mayroong hangganan. Mayroong katapusan, mayroong ending. Ang bahay na matibay ay maaari ring masunog, o kung sobrang tibay ay hindi nga naman masusunog, subalit maaaring mapuksa ng lindol. Ito po, recently mga kapatid, sa bahagi po ng Mindanao, Sultan Kudarat ay nagbabadya po ang isang malakas na lindol. Nagkakaroon na po ng tsunami warning, tsunami alert. So kahit gaano pa katatag ang bahay mo, mansyon nung pinagawa mo, maaari po itong bumagsak. Ang ating mga ipon sa bangko, maaari pong nandun siya, safe na safe tayo, dahil walang maggagalaw nun, walang uutang nun. Pero alam niyo po ba mga kapatid, may mga bangko ring nagsasara. Tulad halimbawa ng LBC, hari ng padala. Subalit, nagsara. Tulad po ng Bangko Filipino, subok na matibay, subok na matatag. Subalit, nagsara. Lahat po ng kayamanan sa mundong ito ay mayroong expiration date. Walang permanente. Ang sabi po ng Panginoon, kinakain ito ng kalawang, ng insekto, at ninanakaw ng magnanakaw. Ibig sabihin po mga kapatid, walang tunay na katiyakan dito sa lupa. Kaya po naman mga kapatid, dapat nating itanong sa ating mga sarili, saan po ba talaga nakatuon ang ating mga puso? Saan po ba tayo tunay na nag-iimpok? Sa mga bagay bang nasisira? O sa mga bagay na walang hanggan? Kaya po, ngayong araw na ito, ating pagninilay-nilayan ang tanong ni Jesus, saan ka nag-iimpok? Yan po ang tanong niya sa atin. Saan tayo nag-iimpok? Mga kapatid, aking minumungkahi sa ating lahat na dapat tayong mag-impok ng kayamanan sa langit, sapagkat doon ay walang kalawang, walang insekto, walang
magnanakaw. Ano nga ba ang epekto ng pag-iimpok sa lupa at sa langit? Ngayon po mga kapatid ay tatalakayin po natin ang dalawang uri ng pag-iimpok. Una po, ang pag-iimpok sa lupa at pangalawa, ang pag-iimpok sa langit. Simulan po natin sa unang bahagi. Ano ang epekto ng pag-iimpok po natin sa lupa? Ito po ay mababasa natin sa talatang 11. Ang sabi po mismo ni Jesus, huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Simple pero napakatindi ng laman ng babalang ito. Ang ibig sabihin po mga kapatid, dapat po tayong maging maingat kung saan po natin inilalagay ang ating puso. Sapagkat kung nasaan po naroon ang ating kayamanan, ay naroon din po ang ating mga puso. Kung mahilig po kayo mag-budget tracker, lalo na po sa mga kananayan, sila po yung mahilig mag-budget, sila yung gusto nila nalalaman kung saan mapupunta. Mayroon pa pong mga online application na kung tawagin ay budget tracker. Alam niyo po yung budget tracker? Doon mo input saan mo nilalagay yung gastos mo, ano yung mga binili mo ngayong araw na ito, ano yung mga pinagkaabalahan mo at binayaran sa araw na ito. Makikita po natin doon sa budget tracker app o kahit sa inyong mga notebook kung saan po natin ginugugol yung malaking bahagi ng ating budget. No? Mapapansin mo na, naku, marami pala sa aking budget na pupunta sa Shopee, sa Lazada, sa TikTok Shop. No? Araw-araw pala may delivery sa amin ng parcel. Araw-araw may sumisigaw ng, si Sir Chico po, Sir Chico, parcel. Hindi mo namamalayan, onti-onti lang to araw-araw. Subalit pag inipon mo pala sa loob ng isang buwan, aabot ng 5,000 hanggang 10,000 ang delivery natin ng parcel. Minsan naman, ang budget, mas malaki sa grocery. So doon pa lamang po makikita na natin kung saan ba napupunta ang malaking bahagi ng ating budget. Ang problema po sa kayamanan dito sa lupa, mga material na bagay, ang lahat po ng bagay na ito ay nasisira. Marami po kaming mga delivery galing sa online shop na ngayon ay nakatambak na. Kayo rin po ba? Ngayon, dati nung bagong bili siya, gamit na gamit, air fryer, nung nauso yung air fryer, nung nauso yung mga laruan ng mga bata na water gun, laser gun, pero ngayon nasaan na? Wala na. Nakatambak na. Nakatabi na. Uso yung fidget spinner ng mga bata, bili dito, bili doon, nasaan na? Wala na. Nauso ngayon yung iPhone 17. Pero paano yung iPhone 11 mo? Wala na, patapon na din. Bakit? Kasi meron ng bago. Mapapansin po natin mga kapatid na maaring ang mga material na bagay na ito'y naluluma, nabubulok o minsan nawawala sa uso. Mga kapatid, walang permanente sa mundong ito. Kahit gaano pa po natin ingatan ang mga bagay-bagay na ito, maaring maingatan mo yung kaldero ng lola mo, tagal-tagal na, pero may bago ng uso ngayon. May ceramic na, di po ba? Darating po ang araw na yung mga bagay na iniingat-ingatan po natin, minamahal natin, ay mawawala, maglalaho. Ang sabi po ng Panginoong Diyos, kinakain ng kalawang. Ito po ay sumisimbolo ng paglipas ng panahon. Lahat po ng bagay, kahit anong tibay, ay unti-unting nauubos at nawawala. Ano po? May mga kinakain ng insekto. Sumisimbolo po ito sa mga bagay na unti-unting sumisira sa ating pinaghihirapan. Minsan po mga kapatid, hindi po natin namamalayan, dahan-dahan na rin tayong nilalamon ng ating mga alalahanin. Yung iba po may bisyo pa po. Yung iba po maling mga prioridad. Sabi pa po dito, ninanakaw ng magnanakaw. Larawan po ito mga kapatid ng walang katiyakan, isang iglap lang, pwedeng mawala ang lahat.
Kaya po mga kapatid, ang yaman sa mundong ito ay hindi po permanente. Maaaring magbigay ito ng ginhawa, ngunit hindi po nito kayang magbigay ng katiwasayan sa ating kaluluwa. Hindi po nito kayang bilhin ng kapayapaan. Hindi po nito kayang bilhin ng katapatan, lalo na po ang kaligtasan. Gusto ko pong magbahagi ng isang kwento, tulad po nung magkapatid sa Kabanatang 12 sa aklat po ng Lucas, kung saan po ay hinihiling po nung isa sa magkapatid kay Jesus na mangyaring utusan niya yung isa pang kapatid niya na paghati-hatian na po yung kanilang mana sa mga magkakapatid. Ngunit sumagot po si Jesus at nagpaalala na tayo'y maging maingat sa lahat po ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Kayamanang maaaring maging sentro o pundasyon ng ating pagkatao. Halaga o value, identity o pagkakilanlan. Wala po sa yaman. Saka po isinalaysay ng Panginoong Hesus ang talinhaga ng isang mayamang umani ng sagana at di niya malaman kung anong mabuting gawin sa mga ito. Kaya't pinagiba po niya at pinalakihan po niya ang kanyang kamalig. Matapos ay sasabihin niya sa kanyang sarili na sapat na ang kanyang naipon para sa mahabang panahon upang magpahinga, kumain, uminom at magpakasaya. Kaya't tinawag ng Diyos ang taong ito na hangal. At sa gabing ring yaoy, babawiin siya ng buhay. Ganyan din po maaaring sapitin ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Sino man po ang nag-iipon para sa kanyang sarili, para sa kanyang sariling kapakinabangan, para sa sarili, subalit dukha naman po sa Panginoon. Kaya ito po ang hamon ng Diyos sa atin ngayon. Huwag mag-ipon ng yaman na hindi po madadala sa langit. Lahat po ng bagay ay pansamantala lamang at hindi karapat-dapat paglaanan ng puso. Huwag po nating hayaan na ang pera ang magdikta po ng halaga ng ating pagkatao. Marami po kasing mga tao ngayon na kapag ka ikaw ay WW o walang-wala, para bang isinasantabi ka na lang. Mapapansin po natin sa ilang mga churches ay kung sino po yung may kakayanan, may kayamanan, sila po yung nabibigyan ng importansya, halaga. Subalit ang mga kapatid na kapos o walang-wala, tila na isasantabi. Huwag po nating hayaan na ang pera po ang magdikta ng halaga ng tao. Dahil ang tunay po na halaga ay hindi nasusukat sa ari-arian, kundi sa lalim po ng relasyon kay Kristo. At iwasan din po nating maging Diyos-Diyosan ang mga material na bagay. Kapag ang kayamanan na po nagkokontrol ng ating desisyon, emosyon, at hindi na po si Kristo, yun na po ang nagiging Diyos-Diyosan natin. Maaaring ala na tayong poon, ala na tayong mga rebolto, pero ang pumalit naman po dito ay ating mga savings, bank account, ari-arian, lupa sa forest lake, mga insurance policy. Tila baga, yun na po yung ating naging Diyos-Diyosan. Tila baga, yun na yung prioridad natin sa ating buhay. Kaya mga kapatid, tandaan po natin na ang kalawang ay hindi po biglaan. Wala po yung isang umaga na lang, kinalawang na siya. Wala pong ganun. Unti-unti, nagsisimula yan sa dulo, palaki ng palaki. Sabi nga ng asawa ko, may kalawang na yan natin, punasan mo na, langisan mo na. Bakit? Kasi nagsisimula yan sa kaunti at dadami, gagapang ang gagapang. Ganon din po ang espiritual na pagkabulok natin. Kapag ka nagkompromiso na po tayo sa maliit na bagay, unti-unti na po yang darami, lalawak at lalaki. Ang lahat po ng bagay dito sa mundo ay mawawala, masisira, at maaaring humantong po sa panganib. Kaya po, ngunit, salamat po sa Panginoong Diyos. Alam niyo po kung bakit? Mayroon po siyang mas matatag na investment plan para sa ating lahat. Yung plan po na walang lugi, alam niyo po yun, yung plan na walang panganib, yun po yung gusto natin mga kapatid. Ito po yung pag-iimpok sa langit. Yan po yung ikalawang uri ng pag-iimpok. Tayo po'y darako sa ating ikalawang punto. Ano naman ang epekto nito sa atin kung tayo'y mag-iimpok sa langit? Sa verse 20, ang sabi po ni Jesus, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Ito ang kabaligtaran ng pag-iimpok sa lupa. Kung bawal mag-impok sa lupa,
dapat naman tayong mag-impok sa langit. Ibig sabihin, gamitin po natin ang ating buhay ngayon para mag-invest sa mga bagay na mayroong eternal value. Ayan. Sabi mo nga sa katabi mo, eternal value. Ayan. Ang yaman sa langit ay hindi po tungkol sa salapi. Ito po ay tungkol sa obedience. Ito po ay tungkol sa faith. Ito po ay tungkol sa compassion at tungkol sa love. Ang sino mang nag-iimpok sa langit ay hindi po siya nagwo-worry o nababahala sa pagbagsak po ng ekonomiya. Dahil bakit? Nakatuon po yung kanyang heart, yung kanyang puso, kanino? Sa Diyos. Hindi po sa ekonomiya ng daigdig. Hindi po madaling matukso sapagkat alam niyang ang kanyang gantimpala ay hindi lang po pera, kundi presensya ng Panginoon. Hindi po siya nasisiraan ng loob. Marami po kasi ngayong mga Pilipino nasisiraan ng loob, nauuwi na po sa minsan mental health disorder dahil po sa mga maling prioridad at maling desisyon natin. Ang motivation po ng isang taong nag-iimpok ng kayamanan sa langit ay hindi po papuri, pagbati ng tao, kundi ano po, gantimpala mula sa langit. Mga kapatid, ang langit ay hindi po bangko. Ito po ay trono ng Diyos. Lahat po ng ginagawa natin para sa karangalan ng kanyang pangalan, maging maliit man po o malaki, ay hindi po yan makakalimutan ng Diyos. Sabi nga po you cannot outgive God. Mga kapatid, ay pera ay kasangkapan lamang o tool. Ginagamit po natin ang mga temporary things na ito para sa mga permanenteng bagay. Para sa kaligtasan po ng kaluluwa at pagtulong sa kapwa. Kaya titignan po ninyo ulit yung inyong mga budget tracker. Saan ko ba ini-spend yung aming budget, yung pera? Puro ba ito personal, pang sarili ba ito? Tignan natin kung ang ating budget ba ay napupunta sa pagtulong sa kapwa, sa paglapit ng ating mga kapwa sa Panginoon. Doon pa lamang po makikita na po natin saan ba tayo talaga nag-iimpok. Sa Lucas 16:9, sinabi po ni Jesus, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong kapwa, upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan." Saan po yung tahanang walang hanggan? Sa langit, sa presensya ng Diyos. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malalaking bagay. Kaya kung hindi po tayo o hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sabi ng Panginoon, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Kaya mga kapatid, kung nais natin maging tunay na mayaman sa pananampalataya, gawin po natin ito ngayon. Mag-invest po tayo sa kaluluwa. Magdala po tayo ng mga kaibigan natin, ng mga unbeliever pa, mga tropa po natin, barkada natin, ilapit po natin sila sa Panginoon. Yan po yung mga investment na hindi po nasasayang. Mag-invest po tayo sa kabutihan. Maging mapagbigay po tayo. Tumulong, magbahagi ng pag-ibig kahit wala pong nakakakita. Alam niyo po kung bakit? Kasi bawat kabutihang ginagawa po natin ay deposito po natin ito sa langit. Mag-invest po tayo sa paglilingkod. Gawin po nating abala tayo sa pagmiministeryo. Maglingkod po tayo ng tapat sa iglesia. Hindi lamang po para pakitan tao, papuri sa Diyos, kundi sincere na pagtupad po ng ating paglilingkod sa Kanya. Dahil alam natin na tayo po ay magbabalik ng karangalan sa Panginoon. Mag-invest din po tayo sa pananampalataya. Kapag sumusunod sa Diyos, kahit mahirap, kahit na inuusig po tayo po ay naglalagay ng kayamanang walang hanggan sa langit. Kaya po mga kapatid, ang langit ay hindi po lugar ng swerte. Wala pong ganun. Ito po ay lugar ng gantimpala. At ang gantimpalang iyon ay nakalaan po sa mga tapat na katiwala ng Diyos. Kaya tanungin po natin ang ating mga sarili ngayong umagang ito mga kapatid. Saan po ba tayo nag-iimpok?
Sa lupa o sa langit? Mga kapatid, hindi po masamang mag-ipon dito sa lupa, ha? Hanggat hindi po nito inaagaw ang trono ni Kristo sa ating mga puso. Tandaan po natin, ang mga bagay dito sa lupa ay panandalian lamang. Walang permanente. Kinakalawang, ninanakaw, at nasisira. Samantalang sa langit, ang kayamanan ay nasa kamay ng Diyos na tapat. Hindi po nalulugi at kailanman ay hindi po kumukupas. Kung gusto po nating malaman kung saan talaga nakasentro ang ating puso, tignan po natin kung saan po natin nilalagay ang ating oras, lakas, yaman at pag-asa. Wala pong masama sa trabaho, sa pag-iipon. Hindi po masama iyon. Pero pag nagkamali po tayo, kapag doon po natin nilagay ang ating puso at tiwala, doon na po tayo nagkakaproblema. Dahil ang tunay na kayamanan ay hindi po sinusukat lamang sa laman ng pitaka, kundi sa laman po ng ating puso. At ang pusong pag-aari ng Diyos, kailanman ay hindi po mauubusan. Narito po yung mga pwede natin gawin. I-realign po natin ang ating puso kay Kristo. Tignan po natin saan napupunta ang ating yaman, sa mundo ba o sa walang hanggan. I-direct po natin yung ating kayamanan sa langit. Gamitin yung oras po natin, talento po natin, tsaka yaman natin para sa kaharian ng Diyos. And lastly, i-renew po natin yung ating commitment sa paglilingkod, sa pagiging katiwala po ng Diyos. Maging tapat po tayo sa pagbibigay, paglilingkod, at pamumuhay na may pananagutan. Mga kapatid, sa ating pag-iimpok sa langit, baka akalain nating nawalan po tayo. Tandaan po natin mga kapatid, kapag para sa Diyos, wala pong nalulugi. Sapagkat kung saan inilagay ang kayamanan, doon din nakalagay ang ating puso. Kaya simula po ngayon, mag-impok tayo sa langit. Dahil doon, walang kalawang, walang magnanakaw, at walang katapusan ang gantimpala. Palakpakan po natin ng Panginoon.